O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinihiling namin ang patnubay ng Banal Espiritu sa umagang ito at gawin mo kaming karapat-dapat na mag-alay ng banal na misa sa iyong dambana. Sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon na bubuhay, nag-aharing kasama mo. Sa isang Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mag-cross tayo, parangalan ng Panginoon na nagpapatawad ng ating mga sala. Ang kanyang habag ay mananatili magpakailanman. Kung sasabihin natin na wala tayong sala, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipagtatapat natin ang ating mga sala, ang Diyos na matapat at makatarungan, ay papatawarin ng ating mga sala at dilinisin ang lahat ng ating kasamaan. Ikumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Magsiluhod po ang lahat. Mahabaging Diyos, Nagkasala kami laban sa iyo sa aming pag-iisip, sa salita at sa gawa, at sa pamamagitan ng aming nagawa at sa nakaligtaan naming gawin. Hindi ka namin minahal na ang buong puso, gayon din ang aming kapwa, tulad ng aming sarili. Tunay na dinaramdam namin ang lahat at pagkumbabang nagsisisi kami dahil sa anak mong si Jesucristong Panginoon namin. Mahabag ka at patawarin mo po kami upang maging kasya-sya kami sa iyong kalooban at sumunod sa iyong daan para sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Amen. kahabagan nawa kayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang inyong mga sala at patatagin kayo sa lahat ng kabutihan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manatili sana kayo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka.
Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, Ikaw ang mabuting pastol at kami ang iyong mga tupa. Sadyang napakabuti mo, O Diyos, sapagkat ibinibigay mo ang lahat ng aming kailangan. Pinapastol mo kami sa sariwang pastulan at hindi mo kami hinahayaan na iwan sa ilang. Kami ay iyong kinukupkop at kinakalinga. Hinihiling namin sa iyo, O Diyos, na nawa madinig namin ang iyong tinig sa aming mga puso at sundan namin ang halimbawa na inuutos at ginawa mo upang kami, ikaw, ay magiging iisa, ikaw ang aming pastol at kami ang iyong kaban. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo pa ang lahat. Unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, 34, kabanata, nagsisimula sa 11 hanggang 16 na talata. Ang manahan dito ay mga uwak at mga kuwago. Ang lupaing ito ay lubusang sasalantanin ni Yahweh at iiwang nakatiwangwang magpakailanman. Dooy wala nang magiging hari at mawawala na rin ang mga pinuno. Tutubuan ng dawag at mga palasyo at mga nakatuyang bayan. Ito ay titirahan ng mga asong gubat at papumugaran ng mga abestros. Ang mailap na hayop ay sasama sa mga loob at tatawagin ng mga satiro ang kanyang kapwa. Doon, bababa ang panggabing ibon upang magpahinga. Doon, magpupugad ang mga kwago, mangingitlod at mamimisa. Doon din mananahan ang pares-pares na ibong mandaragit sa aklat ni Yahweh. Hanapin ninyo at basahin, at wala isa man sa kanila na mawawala. Bawat isa'y may kaparis, pagkat ito'y utos ni Yahweh, at siya ang kukupkop sa kanila. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, tugunan. Ang ating salmong tugunan ay mula sa aklat ng mga awit, 85 kabanata. Narito po ang ating itutugon. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ulitin po natin. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ikaw, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo inilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mo ang puot sa ginawa nila ay iyong nang inalis. Pinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Tugon po. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaya naman, Yahweh, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhimong aming nadaramay limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala na bang hanggan? Di na ba lulubog? Di na matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na, taglay ang galak. Tugon po. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mo ay wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking narinig magmula kay Yahweh ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa.
Kung mga nagsisisi at di nababalik sa gawang masama, at nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tugon po. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katuwir ay magsasamang ganap. Sa balat ng lupa ay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Tugon po. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pangalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo. Ikasampung kabanata magsisimula sa ika-4 hanggang ika-13 talata. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ang mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda ko ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan, tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at ang handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasulatan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis na ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kaniyang pagsunod sa kaniyang kalooban, nilinis tayo ni Kristo Jesus sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog sa kaniyang sarili. At iyo'y sapat na. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon, at iyon din mga hain. Subalit hindi makapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghahandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pusuin sa kanya ng Diyos ang kaniyang mga kaaway. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pa lahat. Sa kamay ng Diyos ilalagak, ayaw na akin ang hirap. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Pakinggan mga minamahal na kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Juan sa Kabanata 10, magsisimula sa talata 11 hanggang sa ika-16 na talata. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ako ang mabuting pastol.
Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa'y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako nama'y nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na nawala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, brother, sa iyong introduction. Nasanay kasi ako na bago mag-sermon o mag-homily, yung mga lay ay pinakikilala pa ni brother. Hinihintay kong ipakilala ako ni brother. Mga minamahal na kapatid, good morning sa ating lahat. Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Gandang umaga po. Kumusta po kayo? Mabuti. Salamat sa Diyos. Habang nagmimisa tayo lagi, inuobserbahan ko lalo na pag umaga, yung mga nagsisimba. Binibilang ko. At tinitignan ko kung sino talaga yung nagkape muna bago umalis ng bahay ng madaling araw. Yung iba kasi nakikita ko nakahilig na. Malayo na yung katabi, nakahilig pa doon sa katabi. Mga minamahal na kapatid, tapos na ang pagsisyam natin ngayong umaga. Kaya palakpakan natin yung nakasyam. Sino ba yung nakasyam? O kakaunti yata yung nakasyam. Di ba? Sino yung mga nakasyam? O kakaunti. Buti na lang kukunti yung bibigyan ko ng regalo ngayong umaga. Bigla tuloy nagsisi yung mga hindi nakasyam, yung mga nakawalo. Anyway, mga minamahal na kapatid, sa loob po ng 9 mornings na tayo ay nagdiwang ng banal na misa, alam ko po isang napakalaking sakripisyo para sa atin. At alam ko, ang anumang sakripisyo na meron tayo, alam natin na merong gantimpala at merong kabayaran na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Amen! Kaya, sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, baka naman. Baka naman. Mga minamahal na kapatid, ang Israelita ay mga tupa ng sambayanan o nasa kulungan ng Diyos. Dahil sila yung ipinanganak sa ilalim ng tipan ng kautusan ng Mosaiko. At ang kautusan ay nagsisilbing bakod ng mga Israelita sa naghihiwalay sa masasawang gawain ng nasa ilalim nito. Pero sa kabila nito, pinagmamalupitan
ang mga Israelita ng mga kaaway ng Diyos. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa kulungan ng tupa ay hindi dumaraan sa pinto, kung hindi umaakyat sa bakod, ay isang magnanakaw. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. Sabi nga niya, ako ang mabuting pastol. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting pastol? Sinabi mismo ng Panginoon na siya ang mabuting pastol. Ang pagpapastol ng tupa ay isang karaniwang hanap buhay noon. At hindi ito madaling gawin. Dahil kailangang protektahan ang buhay ng mga tupa mula sa ibang mababangis na hayop. So nangangailangan din talaga na ibuwis ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sapagkat maaari itong sirain ng mga asong gubat. Kaya nga ang pastol, larawan ng isang pastol ng tupa ay meron siyang dalang tungkod, di ba? Habang pinapastol niya yung kanyang mga tupa. Hindi dahil matanda na yung pastol, kung hindi meron siyang tungkod upang proteksyonan. Ginagamit niya ang kanyang tungkod upang pangalagaan ang kanyang mga alagang tupa. Binibigyan ng pastol ang mga tupa ng pagkain. Hinahanapan ng mabuting pastol ang mga tupa ng may magandang pastulan, na kung saan doon sila manginginain. Pinapastol ng pastol ang mga tupa sa kaburulan. Minsan ay sa pagpapastol ng tupa ay hindi maiwasan na may mga mahulog sa matataas na bahagi ng kabundukan. Kaya nga ang pastol, yung kanyang tungkod, ay merong parang hook para pag nahuhulog yung mga tupa sa mga malalalim na bahagi, sinusungkit yon ang pastol. Parang sa panahon natin ngayon, yung obispo natin, di ba? Siya yung pastol ng diocese. Kaya nga meron siyang tungkod at meron din parang kawit. Kaya pag merong mga matitigas na ulo ng mga miyembro, ihilahin ng obispo. Mga minamahal na kapatid, dahan-dahan na tinitipon ang mga tupa sa parang sa isang malawak at ligtas na lugar. Hindi madaling gawin dahil merong mga tupa na mga merong matitigas na ulo. Hindi lahat ng tupa ay maamo. Marami sa mga tupa din ang matitigas ang ulo. Pakitignan nga natin yung katabi natin. Pakisimplihan mo lang. Mukha bang maamo? O mukha bang matigas ang ulo? Nakikinig ang mga tupa sa kanilang pastol. At mayroon ding mga tupa na hindi nakikinig sa kanilang pastol. Hindi nga lahat, sabi, ay maamo. Talagang mayroong matigas ang ulo. Sa isang kawan naman, hindi naman lahat yun. Mayroon doon mga pasaway. Mayroon doon yung mga nagbubuli din sa kapwa niya tupa. Di ba? Para bang sa loob ng iglesia. Hindi naman lahat matuwid. Pero mayroon din ditong mga tunay na tupa ng sambayanan ng Diyos. Binibilang ng pastol ang mga tupa. Kapag may nawala, hinahanap. Kaya nga, every Sunday,
every night, every morning, binibilang ko. Wala siya ganito Kaya minsan, nagte-text ako. Nagpapaalala ko na hinahanap ko yung ilan kung nasaan. Tulad to yung parable ng nawawalang tupa, di ba? Kapag nawala yung tupa, hinahanap ng pastol. Kaya nga, iniiwan ng pastol yung tupa sa isang ligtas na lugar. Hahanapin niya yung nawala. Kasamang natutulog ng mga tupa ang kanilang mga pastol. Diba? Kasi yung pagpapastol, nasa parang at doon natutulog yung mga tupa kasama ng kanilang pastol. Halimbawa nito ay yung nagpapastol ng itik. Diba? Natutulog yung pastol kasama ng mga itik. Kaya nga, yung pastol nagiging kaamoy ng itik. Kaamoy ng itik. No? So, mga minamahal na kapatid, may magandang relasyon ang tupa sa kanilang mga pastol. Kasi kung nakikinig yung mga tupa sa boses ng kanilang pastol, so ibig sabihin, maganda yung kanilang relationship. Maganda yung kanilang ugnayan sa isa't isa, sapagkat nakikilala ng mga tupa yung tinig ng kanilang pastol. At ang pastol, nasa unahan ng kanyang mga tupa. Diba? Kaya naman yung mga tupa, sumusunod sa kanya. So malinaw, mga minamahal na kapatid, na kaming mga pastol ay laging nasa unahan ninyo. Hindi kami nasa likod. Lagi kaming nasa unahan ninyo. Kami ang inyong mabuting halimbawa. Sa ating panahon ngayon, ang pagiging isang mabuting pastol ay hindi na natin nabibigyan ng importansya. Para sa atin, mahalaga lang na meron tayong sinusunod bilang isang pastol. Pero hindi natin nakikita ng ating mga pastol ay dapat may katangian at halimbawang ibinigay ni Kristo. Kaya nga, sabi natin, ang simbahan, ang mabuting pastol na naaayon sa halimbawa ni Jesus ng pagiging mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol na talaga namang may malasakit para sa kanyang mga tupa. At hindi lang naman nililimitahan sa simbahan o taong simbahan ang pagiging isang mabuting pastol. Minsan may isang batang pare, lumapit doon sa matandang pare. Sabi niya, Padre, sabi niya, naguguluhan na ako sa ating kalagayan at nangyayari sa kasalukuyan. Tayo ba ay political pastor o spiritual pastor? Political pastor kasi marami ngayon, mga church leader, kadikit ni governor, di ba? Kadikit ni congressman, kadikit ni mayor. Basta't mayroong malaking activities, may picture kasama ni congresswoman, kasama ni gobernador, kasama ni bishop, kasama ni father. Sa katunayan, may mga taong namumuno at nangangalaga na maituturing nating mabuting pastol. Napapanahon at akmang-akma sa ating panahon na tayo ay dumaranas ng napakalaking krisis na sumusubok sa atin at sa ating maituturing na mga pastol. Pero tandaan natin, ang simbahan, kailangan natin ng spiritual
pastor. Hindi political pastor. Spiritual kasi kailangan gawin niya yung halimbawa na ibinibigay sa ating halimbawa ni Kristo. Sa ating simbahan, marami tayong nakikitang matatalino. Bihasa sa sistema ng leadership. Bihasa sa sistema ng mga namumuno. Magaling ang paring magsalita. Magaling ang pari na mag-lead sa kanyang mga kongregasyon. Magaling ang utak sa paggawa ng programa. Masasabing sila yung nagmamahal sa bayan. Pero sa aking palagay, walang saysay ang nakikita nating husay sa pananalita, sa pagtuturo, kung hindi natin nakikita ang halimbawa na ibinigay ni Kristo. At higit sa lahat, leadership by example. Ang nais nating makita sa isang pastol bilang spiritual pastor ay ang example ng pagiging mabuting pastol. Leadership by example. Napakahalaga nito ngayon sa simbahan natin. Sapagkat makikita ang kanyang ginagawa sa kanyang sinasabi. Minsan nga, marami ang nagsasabi, gusto lang naman sumikat, di ba? Gusto lang makilala. Pero ang totoo, paano ka mananawagan na dapat magsimba kayo? Magsimba ang miyembro. Kung hindi naman niya kayang pagsimbahin yung kanyang asawa, yung kanyang anak. Diba? Paano ko? Paano namin magsimba kayo? Pero yung mismo niyang pamilya, hindi niya kayang pagsimbahin. Paano makakagawa na dapat magkaroon ng buwanang pledge? Tithes, di ba? Sino ba sa inyo may tithes? May pledge? O pledge, sino may pledge? Bakit? Sino walang pledge? Wala ba kayong pledge? O nahiya kayong sumagot? Hindi ko sisingilin. Sino walang pledge? Sino walang tithes? Paano kami mananawagan na mag-pledge kayo kung ako mismo walang pledge? Diba? Kung yung pamilya ko mismo walang pledge. Paano ako mananawagan na magbigay kayo? Pero kung ako mismo hindi marunong magbigay. Kaya nga sabi, leadership by example. Makikinig ang mga tupa sa kanilang pastol. Paano mo masasabihin, magmahalan kayo? Diba? Sa loob ng pamilya mo, hindi naman kayo nagmamahalan. Yan. Ang pangit, di ba? Pag may pera ka, kung masasabihin kay Misa, binigyan mo ako. Minsan nga, mayroon kaming tuksuhan lagi pag nagbibilang. pag may share na yung offering o yung pasasalamat. Pagka maliit, bigyan nyo yan kay Mrs. Pag malaki, pag sasabihin kay Mrs. Anyway, yun po ay tuksuhan namin tuwing umaga para maging masaya lang kami. Kasi pag nakita ng tupa, yung kanilang pastol ay nagiging mabuting halimbawa, ang dali para sa mga tupa ang magbigay. Sasabihin na, espada nga nagpe-pledge, di magpe-pledge din ako, di ba? Paris Council nga, nagpe-pledge tayo pang mga ordinaryong nagsisimba, hindi natin kayang magbigay ng pledge. Kasi nga, yung pastol, nagiging modelo ng kanilang mga tupa. Kung ano ang ginagawa ng pastol, ginagawa ng kanyang mga tupa. Kaya nga sabi natin, kung ano ang amoy ng pastol,
O kung ano amoy ng tupa, amoy din ng mga pastol. Sige, mag-amoyan nga tayo ngayon. Kung magkakaamoy na tayo. Pero, may lugi. May lugi. Sa panahon po ng krisis na kinaharap natin ngayon, kahit na po yung simbahan natin, unang-una, ang hirap ibangon ng pinasyal na buhay ng parokya. Yan ang tresurera natin. Yan ang buhay na patotoo. Ang hirap ibangon. Ang simbahan natin, hindi naman mayaman, nabubuhay tayo at dumidepende tayo sa buhay at kakayahan ng mga tupa na magkaloob para sa simbahan. Ngayon halos 10 months, walang gaanong services, di ba? Kahit nagsisimba kakaunti. Almost 10 months. Buti na lang nga may simbang gabi. Sabi ko, sana gawin ko na yung misa natin tuwing linggo, alas 8 ng gabi. Ha? Tapos gawin ko na yung umaga ng alas 4 para madami nagsisimba. Ano kaya kaibahan ng misa di Gallo at misa ng ordinary Sunday? Almost 10 months, walang gaanong binyag. Mula Marso, sa awa ng Diyos, meron akong isang kasal. O, di ba? Next year, bahala na. Wala nang lisensya si Father magkasal next year. Wala namang kasal eh. Magbibigay ka pa ng lisensya. Paso na yung lisensya ng pari nyo. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi dito natin makikita ngayon yung kakayahan ng mga tupa. Dito natin makikita ngayon na kung paano yung mga tupa ay nanagana sa pamamagitan ng kanilang pastol, sa pamamagitan ng pag-aakay ng pastol, pagbibigay ng pagkain ng salita ng Diyos sa tamang panahon. Diba? Dito natin makikita ngayon, ito yung challenge sa atin. bilang isang tupa. Paano tayo ngayon tutugon sa kalagayan pandaigdigan ng panahon ng pandemya, panahon ng krisis ng COVID-19? Tandaan natin mga kapatid, si Kristo ang mabuting pastol at kinikilala ng kanyang mga tupa. Nakikinig at sumusunod sa kanya sapagkat alam ng handa siyang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. At ang pastol ay naghahandog ng pagkain sa kanyang mga tupa. Dito natin makikita ang magandang katangian ng isang pastol at ng kawan. Sapagkat sabi ng Panginoon, sa ganon, magiging isa ang kawan at magiging isa ang kanang pastol. Mga minamahal na kapatid, tandaan natin katapatan sa paglilingkod. May malasakit at pagpapakumbaba. May takot sa Diyos at tumutupad sa kanyang utos. Dapat tayo yon. Tayo ang tupa ng sambayanan ng Diyos. Nawa, mga kapatid, humayo tayo, lalo na sa panahong ito, na maging mabuting tupa tayo ng sambayanan ng Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaysa sa pagkadyos ng Ama, na sa pamamagitan niya nalikha ang lahat.
nang dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan, umakyat sa langit at nagluklok sa kanan ng Ama, at paparitong muli puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at Anak. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya tayo sa isang iglesyang banal, katolika, apostolika. Sumasampalataya tayo sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Po pong lahat. Mga kapatid, sa ating panalangin ng bayan, isama natin ang pasalamat nila Mina Serrano Limcangco, Meldy at Frankie Sabala, Perlita Eusebio, Resing De Silva, LB De La Rosa, Seni De Jesus at Marilyn Carriedo. At isama din natin ng mga may karawan na sila Josie Poblete at Jingle Poblete. At sama din natin ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, kina Nora at Tagumpay Ferrer. Sama din natin sa panalangin ng mga may sakit na sila Wilbert Santawana, Bon Kaisel Baktat, Yolanda Cabiling, Antonio Sulbeta at Teresita Francisco. At ganun din sa mga kaluluwa nila Mercedita Ocampo, Perla Visitacion, at ganun din kay Jimmy Mersosa. Duluhod tayo para sa panalangin ng bayan. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa bayan Diyos sa buong mundo, para sa Obispo Maximo Ritimbang, para sa ating Obispo Joselito Cruz, para sa ating Kura Paroko Reverend Father Roderick Miranda, para sa katipunang ito, at para sa lahat ng mga obispo, pari at diakono, at sa iba pang naglilingkod sa dambana at sa lahat ng tao, ipanalangin natin ang Santa Iglesia. Makapangyarihang Diyos, inaanyayahan mo kami ngayon upang luwalhatiin ang iyong banal na pangalan bilang isang katawan ni Kristo. Idinadalangin namin ang pagkakaisa sa Iglesia upang ang lahat ng nanampalataya sa iyo ay manatili sa turo ng mga apostoles, pagtitipon sa panalangin at pagsasalo sa isang tinapay. Pagkaloob mo ang lahat mga obispo at pari na maging tapat sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa pamumuno na iyong kawan at sa pagpapalaganap ng pag-ibig at pagkakaisa na iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo para sa kapayapaan, para sa pagkakaunawaan ng mga bansa, para sa kalusugan ng lahat ng tao sa bansang ito. Manalangin tayo sa katarungan at kapayapaan. Maawaing Diyos, tanglawan mo ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa upang sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ang kapayapaan ay mapalaganap sa prinsipyo ng katarungan, pagkamatuwid at katotohanan. Iligtas mo ang iyong bayan sa pagkamataas at katiwalian at ihatid sila sa daan ng kapayapaan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo para sa may hirap, may sakit, nagugutom, inaapi at mga nasa kulungan. Manalangin tayo para sa mga nangangailangan at nasa ligalig. Mahabaging Diyos na siyang aliw ng mga nahahapis, ang lakas ng mga nagdurusa. Dinggin mo ang pagtatangis ng mga nasaabang kalagayan at lahat ng mga nangangailangan. At ipagkaloob din na matagpuan nila ang iyong awa sa gitna ng kanilang mga luha, pagkalooban din ng tibay ng loob, upang makatulong at makapaglingkod sa kanila, alang-alang na rin sa Kanya na nagdusa para sa aming kaligtasan, ang iyong anak na si Jesucristo.
Manalangin tayo para sa mga yumao. Manalangin tayo para sa kanilang kapayapaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Tanggapin mo ang aming panalangin na aming inaalay para sa iyong mga lingkod na sumakabilang buhay. Naway sa pamamagitan ni Hesukristo na nabuhay na muli mula sa kamatayan, ay bangunin din ang lahat ng mga namatay sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Manalangin tayo para sa mga nag-aalay ng kanilang handog sa dambana. Sa may kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal at para sa lahat ng may alay sa misa ng pasasalamat sa Panginoon. O Diyos, ang iyong kalinga bilang amay bumabalot sa lahat ng bahagi ng mundo, inahahabilin namin sa iyong pagmamahal ang lahat ng aming mga kapatid at minamahal sa buhay. Bikisin mo sa tibay ng pagmamahal ang lahat ng sumasampalataya sa iyo at patatagin mo ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sapagat sa iyo ang kamahalan, O Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay bininyagan sa iisang katawan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng bati ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kung maghahandog ka ng iyong alay sa dambana at doon mo maalala ang kapatid mo na may sama ng loob sa iyo, iwan mo muna ang alay mo sa harap ng dambana at puntahan mo siya upang makipagkasundo sa kanya. Saka magbalik ka at ihandog mo ang iyong alay. Magsiupo pa ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Sabay-sabay nating ialay ang mga salaping handog. Walang hanggang Diyos, Pinagkaloob mo ang lahat ng aming makakamit. Ang iyong biyaya ay nagdudulot ng lahat ng aming pangangailangan. Kaming mga lingkod mo ay nagdudulot sa iyo nitong alaala ng aming pasasalamat sa lahat mong kaawaan. Amen. ang tinapay walang hanggang Diyos, Pinatubo mo ang butil at mula rito ay ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Pagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. ang alak makapangyarihang Diyos, Tanggapin mang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito yung maging banal na inumin upang kami natatanggap nito ay mapasigla at papanimbago sa paglilingkod sa iyo. Amen. maraming salamat po sa ating lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain ay maging marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating alay sa kapurihan at kaluwalhatian ng kanyang pangalan sa ating kapakinabangan at sa buwan niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumainyo, At sumayin niyo rin. itaas ang inyong mga puso, Tinaas na namin sa Panginoon. magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat matuwid ito ating tungkulin kasiyahan, na lagi saan man pasalamatan ka namin, o Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, lahat ng kalipunan ng langit, buong gagalakan naming pinahayag ang iyong kaluwalhatian, lagi nagpupuri sa iyo na nagsasabi ng banal, banal, banal na Panginoon,
Higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa pagkakasugo mo dito sa amin ng iyong anak na si Kristo. Naging tao siya upang ibalik kami sa iyo nang kami mapagbago sa pamagitan niya. Namatay sa krus dahil sa amin, isang ganap na sakripisyo para sa kasalanan ng lahat. Muli siyang nabuhay upang kailanman ay maging tagapamagitan namin. Sinugo niya ang Espiritu Santo upang magpatuloy ng iyong pagliligtas. Noong gabi bago siya namatay, inuutos niya na alalahanin namin siya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Nang makasalo niya ang kanyang mga alagad sa hapunan, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat sa iyo at pinaghati-hati ito, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagkakalob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. Nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, binigay niya ito sa kanila at sinabi, "Ito ang aking dugo ng bagong tipan ng Diyos at ng tao. Binubuhos ito para sa lahat upang kayo patawarin. Pagsaluhan niyo ito, gawing pag-alaala sa akin." Sa awit, ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya nga, Ama, sinasagawa namin ang iniuutos sa amin ng iyong anak. Sa pamamagitan ng tinapay at alak na ito, naming inaalay sa iyong harapan. Aming ginaganap ang alaala ng kanyang muling pagbabalik sa buhay na ito, ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang kanyang pagkakat sa langit at pagkakasugo niya sa Espiritu Santo. At kami nagagalak sa iyong pagliligtas, naghihintay sa muli niyang pagdating. Tanggapin mo kami alang-alang sa iyong Espiritu Santo. Kaming kakain ng tinapay na ito at iinom nitong alak ay makikisang tunay sa iyong anak at sa aming pagbabago at pagkakatatag sa kanyang matagumpay na buhay. Naway maging matapat kami sa paglilingkod sa iyo at umunlad araw-araw sa iyong ganap na pagkatao. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan niya, kasama niya at sumasa kanya. Sa pagkikaisa ng Espiritu Santo, lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo. Magsiluhod pa lahat. O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo pa lahat. Tulad ng itinuro sa atin ng ating dakilang tagapagligtas na si Kristo, awitin natin ang Ama namin.
Panginoon, sinasamo namin sa iyo, nagtas kami sa lahat ng masama. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa panahon namin at sa tabi mo awa. Ilayo kami sa pagkakasala at nagtas sa ligalig. Sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon na nabubuhay, naghaharing kasama mo. Kaisang Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakilanman. Amen. Awitin natin ang kordero ng Diyos. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang mga ito sa pag-alaala na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. Busugin niya ang inyong puso sa pamagitan ng pananampalataya ng may pagpapasalamat. Panginoon, hindi kami karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na kami.
Tatayo tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Tayo'y manalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Pinahintulutan mo kaming makasali sa kahanga-hanga mong misteryo. Pagkaloob mo na isanasamo namin sa iyo na sa pamamagitan ng iyong habag ay patawarin ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin na nabubuhay at naghaharing kasama mo sa pakikisa ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga po naman. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Mamimiss ko kayo tuwing alas 4 ng umaga. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, bago tayo umuwi ay mayroon tayong almusal, diyan na inihanda. Yan po ay handog ng mga apostoles at ng kalang mga kabiyak. Palakpakan natin yung mga apostoles. Madami po yatang pagkain sa labas. Huwag niyong kakalimutan na minsan si Sharon Cuneta ay kumanta. Meron po tayong mga sumut. Pwede po tayo magawa. Madami po yung inanda ng mga mag-asawa dahil sa labis na pagmamahal nila sa atin. At ganun din po, mamayang gabi na ang ating Misa Cantada. Yan. Misa Cantada, presentation ng Christmas presentation. Panuluyan. Nagbigay kami ng mga ilang sobre sa mga leader po ng mga WOPIC coordinator. Sa awa ng Diyos ay bumalik po yung sobre. Maraming salamat po sa mga coordinator ng WOPIC. May bumalik po ng 9 sa 10. Isa may laman, isa wala. Alam natin, naunawaan natin yon. Sana po mga minamahal na kapatid, mamayang gabi, napaka-hirap nito para sa pamunuan. Kaya hinihiling ko yung coordinator o koordinasyon mamaya ng mga youth, koordinasyon mamaya ng mga layman. Mag-usap po tayo, nagiging kapitan na sa akin si Kuya Nanding. Kuya Nanding, mamaya, usapin natin yung mga apostoles kung paano natin babakasuhin yung paglalagay ng mga upuan sa labas. Hindi naman tayo aabot doon siguro sa 7-Eleven, mamaya. Paglalagay ng upuan. Diyan po sa harap. Koordinasyon po ang hinihiling sa atin ng ating mayora. Marahil nakita po nyo yung post sa FB. Bagamat maraming iba't ibang reaksyon, alam naman natin, para yun sa atin. Para yun sa ikabubuti ng lahat. Meron naman mga exemption. Diba? Yung mga exemption, yung mga naghahanap buhay, yung mga nagtatrabaho, yung mga mamimili ng groceries, yung mga magsisimba, at yung mga magkapabinyag. Talagang nilimitahan natin, siyempre, dagsa po ito ngayon, ngayong araw na ito hanggang bukas. Ang curfew ay December 24 at December 25, December 31 at January 1. Mula yan sa alas 9 ng umaga, mamaya, hanggang alas 6 po ng hapon, mamayang gabi. At alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Malinaw po sa mga sagot ni Mayor dun sa mga Facebook na nagtanong, iwasan lang yung pag-alagala. Talaga naman kasi, kung wala naman po kayong business na gagawin sa labas po ng inyong mga bahay, bigay natin yung 2 araw sa pamilya natin. Huwag na tayong lumabas kung wala naman mahalaga. Pero mahalaga pa rin, siyempre, ang magsimba. Inaalay natin yan para sa Diyos. Huwag lang yung walang gagawin, nakatambay, walang gagawin, walang face mask sa labas. Mamayang gabi po, medyo magiging mahigpit tayo. Lalo na dun sa mga 15 pababa. Kung mga magsisimba po kayo na may mga 15 pababa, wag na po kayong magsimba. Yung mga 65 pataas, may 65 ba dito pataas? Wala, ano? Nakikita ko pa na 64, 60, di ba? Si Cassie, hindi naman mukhang 62, mukhang 59 talaga. Baka naman. Opo, mga kapatid, walang 65 na. Walang 65. Kaya bawal po yan po ang pinapaalala sa atin ni Mayora. Mag-ingat tayo
napakahalaga po ng ating mga kalusugan. Amen! Kaya mamaya po, walang magsisimbang 65 pataas, walang magsisimbang 15 pababa. Paalala pa rin mga kapatid, pag nanood tayo mamaya ng Misa Kantada, live po yun, live. I-share natin para mapanood ng mga nasa ibang lugar. Kasi yung ating pong Misa Kantada, originally compose yata yan dito sa Samal. Yung kinakanta. Kasi dito lang, halos dito lang naman may kanta niyan. Sa iba naman parokya, tao po, ganun lang. Tapos, nanakad na. Lilipat ulit, tao po, may mga anak po. Ay, kaya po i-share natin para makita nila na yung Misa Kantada talagang nilapatan yan ng lyrics ng mga original composition. Mga original composition po yung kakantahin, bibirahin mga youth. Yung mga mula sa kanta nila, Father Galuteran, Father Almeric, iba pa mga kompositor po ng IFI. Kaya maganda po yung Misa Kantada. Salamat siyempre. Alam ko meron pa pong mga ilang sobre sa inyo ng Misa Kantada. Pakibigay na po natin para po yan sa accountability po ng mga youth. Para maibigay na yung 60% at para maibigay na yung mga bonuses ng mga church worker. Nagpaparinig ka, Sally. Meron po tayong second offering. Ibig mo pati ng tiglubos, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya lang maipagkaloob. Iyasigin ang tanging tatayo tayong lahat. Ito lamang Ama, ng iba pa. Sabay-sabay nating ialay ang mga salaping handog. O Diyos na nakakalob sa amin ng lahat ng mabubuting bagay, hindi mo kami hinahayaan na kami ay manatili sa kasalanan at manatili sa lugar na kung saan ay kami ay hindi nananagana sa lahat ng bagay. Sa halip, O Diyos, ay ibinibigay mo po ang lahat ng aming pangangailangan. At hinihiling namin na basbasan mo ang mga salaping ito, bahagi ng mga pagkapalang tinatanggap namin sa iyo. Basbasan mo din ang mga tao na patuloy nagkakaloob nito ay managana sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Amen. May birthday po ba? May birthday. Kung wala po, awitin natin ang pambansang awit.
Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatagay ingatan sa kaalaman pag-ibig sa Diyos sa kanyang anak na Kristong ating Panginoon. At ang magkapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, sumainyo lagi, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa pasalamatan din natin yung committee ng foods, yung laging nagsasandok, laging nagkakain, kay Debbie, kay Nani Baby, kay Ate Divine, yan, si Auring, maraming salamat po sa inyong pag-a-assist. At syempre, salamat po sa lahat na nagpaalmusal. Alam ko po, marami po ang gustong magpaalmusal, pero sa susunod po na taon, hayaan ninyo, i-extend po natin ang Misa de Gallo mula December 1 hanggang December 24 para makapagpakain tayong lahat. Magandang gabi po, magandang umaga po sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matagad ingatan sa kalaman pag-ibig sa Diyos, sa kanyang anak na Kristong ating Panginoon. Pagkapalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, sumainyo lagi ngayon magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Ngayon din humayo tayo pang patuloy na ibigin at paglingkuran ng Panginoon at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Purihin at palakpakan natin ang Panginoong Diyos.